Good morning guys! Second day ng kaganapan dito sa Israel. Yes, so tingnan natin kung ano mga kaganapan. Ngayon parang nag-iba-iba na ng plano. Mayroon ng gustong tumawid ng Cairo. Ito yung mga kasama natin. Yee! Kaya pa yan laban mga kabayan. Oo, laban lang. Ngayon ginagawa namin kasi kapag ka nandun ka lagi sa loob, parang doon ka mag-iisip ng kung ano-ano. So labas tayo paaraw ng kaunti. Basta ang rule number 1, kapag tumunog yung siren, dapat pasok. Meron Ganun tayong siya. 10 minutes para pumunta sa protected Yes, area. pero syempre, the more na mas Mabilis mabilis, ka, much better. much better. Papunta tayo ng supermarket. So ayan, nag-orient na kami. Alam na namin na kapag inabutan kami, bababa tayo sa train station. Alam niyo sa totoo lang, ano siya, business as usual naman. May mga bus na nag-ooperate. And then, alam niyo yung mga locals, winowalk pa rin nila yung mga abibis nila. Kung medyo malamig, yung jacket namin na yun, hindi na namin kinuha. Nasa malaking maleta. Dead man na. Juliet na lang kami ng jacket. Sa Enzo, para na siyang local. So, siya na nag-orient kung paano gagawin. Oo. Naging team leader pa si Enzo. Ito, sarado pa yung restaurant kasi nagbubukas naman usually sa tanghali or hapon. Oh, ito na yung train station. Diyan tayo nag-shelter kahapon nung naabutan tayo. Tapos, katabi kasi niyan, yung tinda, yung supermarket. I know, yung mga delivery, business as usual. Ito nga bukas. Oh. May restaurant na bukas. Basta yun lang nga, yung number 1 rule. Basta kapag tumunog yung siren, mag-shelter tayo. And today is March 1. Second day na ng conflict. And then based naman sa mga naririnig namin na kwento, yung 3 days daw yung critical. After nung 3 days daw, napalitan ng mga missiles, ganyan. Next na daw dyan yung negotiation. Kaya yung canceled flight ay hanggang ngayon lang. So may pag-asa pa. Baka March 4 maging okay. Ito, bili muna tayo sa supermarket. Tinatinapay lang carry na para nakakabusog din naman. O cellphone lang gamit natin para hindi tayo maka-abala. Yan, bigyan lang namin kayo ng mga update from time to time. Lalo na sa mga nag-aalala sa amin. Of course, nung mga unang oras kahapon, sobra yung kaba namin. Pero yun nga, dumating na sa point na parang hindi naman sinurrender yung buhay. Kumbaga parang in-accept na namin na nandito kami sa situation. And then sinabi namin, yun nga, pinagpipray na lang namin kay Lord na kayo na po yung bahala. The fact na nandito kami, ibig sabihin, may purpose. Meron kang gustong sabihin sa amin. Ang kailangan lang namin makinig sa'yo. Ito, may supermarket dito pero mas mahal ng kaunti. Tapos alam nyo, pati yung mga salon bukas. Pati yung mga gym bukas. Dito tayo. Nasaan yung bird na binila? Dito yun, di ba? Sa kabila. Tapos tingnan nyo kung magkano, guys, ha. Pakita namin sa inyo. Hindi naman dito yung ano, kapag ka merong something, biglang magmamahal. Hindi naman. Ay, walang delivery. Wala mo. Yung pa naman yung masarap, no? Ito, kahit paano malambot naman siya. O, ayan. Tingnan mo kung magkano yung best. Para pakita natin sa kanila. Ay, walang price nga pala dito. Nung magugulat ka na lang. Magugulat ka kapag scan. So, importante yung tinapay. Ito naman yung sa ano. Oh. Hindi na kami nagpapalaman. Naku, laman. Ay, ito yun. Ay, importante, lamang tiyan. Yan ba yun? Ay, Hindi. Oh, ayan, carry na yan. Tapos alam nyo ba, meron pa kaming mga butter galing doon sa Ethiopian Airlines kasi hindi naman namin kinakain yung butter.
Kasi di ba may rice naman? Eh, may mga drinks dyan. Oo nga pala dito. Kaunti lang yung merong mga presyo. Yung kapag iskan doon ka na lang magugulang. O ngayon naman, water. Sige na, para hindi ka na pumunta ng Egypt. I-treat mo na yung sarili mo ng chocolate. Ngayon pwede tayong uminom ng kahit ano. Oh, yan na 2 liters. Oh, senso parang local. So, 2 liters. Oh. Ano nga muna tayo, wag nga muna tayo diet. Parang gusto ko mag-cola, gusto ko yung sarili ko. I-treat siya sa akin. Parang gusto kong biglang mag-cola. Coke Zero siguro Oh, tayo. ako gusto ko mag-cola, ngayon lang. Ito classic mismo. Oo. Okay. Sige na. Hindi ko po alam. Wala po ritong price, magugulat ka. Pero hindi naman dito na try na po namin, medyo mas mura. 180. Tara. 180 pesos. And yung Coke. Hindi, dun sa yun. Sa last na check namin. Doon sa vending machine yun, mas mura dito for sure. Kompleto pa yung mga paninda. Wala rito yung parang kapag, di ba sa atin parang nagpiprepare sa bagyo, nag-hoard. Dito wala eh. Walang ganun. O basta ang prayer namin, for example, kanina naliligo, Diyos ko, Lord, please, wag po ngayon tutunog yung siren, parang ganun. Or nasa toilet ka, yun yung prayer. Nagjo-jokan pa kami, for example, may isang magto-toilet. Sinasabi namin na, o sige, ipagpipray ka namin habang nasa toilet ka, na wag tumunog yung siren. Guys, ang binili natin, dalawang Coke in can, tapos Isang 2 liters na bottled water, water. tsaka isang tinapay. Ilang tinapay? 851 pesos. Diba? Kalag na. 46. 46 shekels. 46. Grabe. Ito, 500 na to. Diba? Oo, diba? Tubig lang at saka Tubig lang na 500 pesos na. parang 250 na to. Ngayon naman, gusto nilang makita yung shelter doon sa train. Tignan natin. Actually, ang daming media. Dalawa na yung media na pupunta doon sa Hostel sa natin. hostel namin. Sabi, hoy, magpa-interview kayo. Sisikat kayo rito sa isa. Ano yung sabi mo? Ayaw naman namin sumikat sa ganito. Oo, sa ganyang sitwasyon. Ayun, may mga media na naman. Tignan natin kung umaandar yung train. Actually, isa nga din sa sinasabi na ito nga yung safest. Nag-message na nga kanina yung hostel natin. Na dito nga daw po yung safest. Oo, just in case lang. Kinote nila certified. Oo. Dito kasi mas maraming tao na pwedeng ma-accommodate. And then mas malalim to. Oh, may natutulog pa. Ay, sarado yung train. Hindi sarado. Ayaw nga. Ayun, may mga natutulog pa din. Nasa isang floor pa lang to ha. Kahapon po, doon kami galing sa pinakaibaba. So, mas maano siya. Pag pala siguro wala ka ng ma-experience. Hindi na dito. Ayan, nagbablog na rin. Oh. Mag-vlog ka na. Nag-vlog ka na. O, di ba? Dito, mas magiging komportable actually. Because malaki yung area. Ayan, may mga gumagawa na nung tignan nyo yung parang sa atin yung camping na chairs and tables. Ano sila? Provided din sila ng drinking fountain. Oh, may drinking fountain. At po malakas po yung rito, wifi na try namin kahapon. May wifi din sila. Nung nakita pang bababa kami, binuksan pa yung binuksan pa yung escalator. Di ba, actually mas safe talaga kasi ang lalim eh. Pero yun nga lang, paano ka aakyat pag just in case? Diba itong mga electricity nag-stop? Iniisip namin Mano-mano. kapag katapos na kami doon sa kapag katapos na kami sa hotel, hanggang 3 lang kasi kami sa hotel eh. Inisip namin dito na kami maglalagi. Para ayan ang dami na. May mga Pinoy. May mga Pinoy nga pala rito. Alam nyo, wala silang shelter sa bahay. Sila sa dulo. Pero parang sanay na din sila. Nagluluto pa nga. Ayan, hindi tumatakbo yung train. Ayan. Ayan, meron na talagang natutulog dito. Ay, Filipino yata si Kuya. Ayan yata yung kahapon eh.
So, ayan. Ito, pwede natin itong gawing shelter. Alam nyo, nakakatawa din dito, sinasama nila yung mga abibi, yung mga dogs nila sa shelter. So, ang plano, hanggang March 3 po. Kapag March 3, extend pa rin tayo. Dito na tayo. Dito na kami matutulog. Kasi yung hotel natin hanggang March 3 pa. Inabook natin na hotel. So, after nun, dito na lang kasi mukha naman talagang safe. Hanggang doon sa kabilang side, oh. Ang dami na rin nakalatag. Tapos yun yung maganda, oh. Hinayaan lang nilang bukas to. Para convenient din. Diba? So yun, mahirap yung situation, pero kahit papaano, ang nangyari, medyo may way sila para pagaanin yung situation. Tapos yung Filipina pala, nandito yung anak niya, pero yung nanay umuwi sa bahay. So, di ba kasama rin nila yung mga baby nila. Baby, hindi nila iniiwan, which is very good. Yun yung napansin namin. Kahit dun sa shelter sa hotel, kapag once tumunog yung siren, makikita namin, pati yung mga baby nila. Kasama nila. Sumakto, biglang tumunog yung alarm. So, biglang dumami na yung tao. Basta tumunog yung alarm, ayun nga, lahat kailangang mag-shelter. So, pero dito sa shelter, alam nyo, sa totoo lang, yun din siguro malaking tulong. Hindi nyo na-feel yung parang may nagpapanik. Wala, yung iba nagkukwentuhan, nagtatawanan pa. And alam nyo, buong family nandito. Actually, doon ako medyo nadudurog kapag nakikita ko buong family. Doon sa hostel namin, minsan 3 anak, tapos yung mag-asawa, nanay at tatay. So yun yung medyo ako nadudurog na na imagine buong family silang naiipit sa ganitong situation. Ayan. 2 beses tumunog yung alarm, kaya biglang dumami. Kanina kasi wala namang alarm, kaya konti lang yung tao. Yung iba may baon ng pagkain. Ayan. Gusto lang namin sa inyo ipakita yung situation. And of course, kahit pa paano may share namin sa inyo yung nagiging experience namin. It's 1:30. As of now guys, nakaka-4 na alarm. Yes, mula nung bumaba tayo dito. And medyo nakakalibang kasi bumalik na rito yung 2 kababayan natin. Yung isa rito, 28 years na. Isa, 20 years. So, yun, doon kami medyo nagiging kampante kapag nagkukwento sila na wala pa nga to sa ganito. Tsaka huwag kayo mag-alala, ganyan talaga. Tapos dito, tapos in-explain na ganito yan. May ganito naman yung Israel. So, parang in a way, tapos hindi pa yung more than that, yung kwentuhan ng buhay, yung kung paano nila sinishare yung buhay. So yun yung maganda rin doon sa kahit pa paano nagiging kwentuhan. And nag-post na tayo para hindi kayo masyadong mag-worry. Ang dami na rin pala naka-experience nito. So mas lalo na naman kami na buhay na, ay talaga. Nakita pa niya safe tayo. Safe talaga. And nangyayari talaga siya. So yun, kaya nga sabi namin sa inyo, hindi namin alam, meron kaming certain peace na nararamdaman. Yung peace na nararamdaman namin, parang pakiramdam namin na yes, nag-worry kami ng very, very light. Pero parang pakiramdam namin, we are safe. Oo. So, pero parang tayo sunod kami na sunod. Siya, pagka naririnig mo kasi yung alarm, sabi ko nga kay Enzo, sorry konting lang. Pero yun kasi tawanan namin ngayon. Pakiramdam ko pag uwi namin sa bahay, kapag nakarinig kami ng alarm, baka magtago kami. Maghanap tayo ng protected area. Kasi yun naman ngayon, parang kapag kami narinig kang alarm, parang may something sa'yo na parang naka-mindset sa'yo na, ay, kailangan mo magtago. Ganun. So yun, and then, ang babae nung nasa Philippine Embassy, as in constant, nagme-message sila kung Kumusta. Oo. Hintay lang daw kami ng 2 days and then bibigyan kami ng update kung meron bang repatriation, ganyan, or may flights ba, or mag-border ba tayo. So yeah, hindi ko ma-explain. Ito talaga, kakaiba siyang experience. And talaga, meron sa aming something na nabubuksan ulit. May natututunan. Tapos parang mas nagiging, nakaka-humbling experience kasi dito sa ganitong situation. Mayaman, mahirap. Nandito talaga. Kasi hindi pala lahat merong shelter. So yeah.
So, ganun siya. So, yung palitan ng kwentuhan, tapos ano din, tourist at saka locals, magkakasalamuha. Yung palitan ng mga kwentuhan, yun yung kahit pa paano mababaon mo. Totoo. Oo. Yung ganitong experience, kapag ka nalagpasan mo to, ang dami talagang learnings niya. Totoo. So, balitaan ulit namin kayo later. Nag-ano na kami, tinapay na kami, kaya ano namin tinapay kanina. So, wala namang changes kasi kumbaga, nandito naman na yung mga tao. And then alam nyo guys, ang daming news reporter na nandito. Ito, hindi nila ito pinapatay para just in case, madaling makakababa at makakaakyat yung mga tao. And then tinanong din namin sila ate. Ang sabi niya, never daw dito nagkaroon ng brownout sa ganitong situation. Kasi yun din yung worry namin kahapon. Paano kung magka-brownout, ganyan. So wala naman daw. Ayan o. Pati yung escalator gumagana. Yan. Basta tumunog yung alarm, mas dumadami yung tao. And then ngayon nga, since sunod-sunod yung alarm, hindi na umaalis. May times na ganun. As in, sunod-sunod yung alarm. So, ang ginagawa namin, hindi na kami umaalis sa isang lugar. Nandito tayo sa -1 floor. Pagka nasa -1 floor, safe na yon. Umakyat na tayo na may mga media. And then ito yung toilet. Pero nakapwesto tayo dun sa -2. Yun yung problema dun sa ano natin, sa ating hostel. Kasi yung toilet, nasa ground floor. So medyo kakabahan kang mag-toilet. At least dito parang alam mo sa sarili mo na -1, okay pa. Tapos dito may mga soldiers na nagbabantay din. Hello? Ayun yung situation. Yung mga locals, at saka yun nga, yung mga matagal na dito, hindi mo sila makikitaan ng takot. Sa kanila pa manggagaling yung lakas ng loob mo. As in, sanay na sila. Kasi nga siguro on and off naman yung nangyayaring gera or attacks. Kaya nasanay na din. Diba? Ang daming media. So, nag-interview talaga sila. Best, tumabi tayo. Baka ma-interview tayo dyan. Mahirapan tayong mag-English. Sa isang iglap, bigla rin kami naging taga-balita. Naging news reporter kami sa inyo. Yung pangarap mo. Oo, yung pangarap ko. Pero ayoko namang matupad sa ganitong sitwasyon. But anyway, so yun. Tsaka alam nyo, eto na nga, lalabas talaga yung pa rin talaga, yung bayanihan. Alam nyo ba? Kasi sinasabi kasi namin, so lahat kasi kami hanggang March 3 na lang doon sa accommodation. Hostel na. Kasi iniisip namin, sabi namin, baka pagkano, dito na lang kami sa train station din. Kaya lang problema dito, walang liguan. Alam mo, sabi nila, Sa inong mga Pilipinong nakatira dito guys, pwede dito sa amin. Maligo naman kayo. doon kayo maligo. Walang problema doon. Basta pagpasensyahan nyo na medyo makalat. Yung sila pa yung nahihiya. Pero yun, nag-offer ka agad ng tulong. Bayanihan, talagang sa atin talaga dapat na term yun. Yung bayanihan, Pilipino talaga yan. So yun, again, sabi nga namin sa inyo, ang dami-dami naming bagay na natututunan. Ang daming bagay na ang bait pa rin ng mga Pilipino, ang bait pa rin ng humanity. Yung humanity still exists. Yes, ganun. So yun yung maganda dito. Kasi pagdating dito, parang, alam niyo, parang lahat yung magkakilala. Tapos minsan, may mga times na syempre, aalis yung iba, tapos babalik ulit sila mamaya. Parang, hi, see you again, or see you later. See you later. So yun, may something na, eto yung nakaka-feel na safe ka, yung mga ganitong panahon. Guys, wow! That's humanity. Ganyang kababait ang mga tao sa mundo. Nagdala sila ng something para sa mga nandito. Thank you. May KitKat pa. KitKat. Meron daw mga shampoo. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Okay po ba? Ay,
Ito gusto ko na KitKat. KitKat na ako. Oh, ayan. Ito yung mga, ganyan lang. May KitKat, may mga delata pa dyan. Nandito mga tissue, shampoo, toothpaste. Oh, ito pa, oh. Oh, ayan. Diba? Sobrang bait, ah. Oh. Thank you po. Diba? Ang daming mabait sa mundo. Oh guys, tingnan nyo. Ang power ng Filipino bayanihan. Sila ate nagdala rito ng coffee, tea. Tapos may dala rin siyang mainit na tubig. Ayan. Nagkakape kami ngayon or nagtiti kami ngayon. Nagpapainit. Diba? Ganyan ang mga Filipino. Uso pa rin ng bayanihan. Diba para kami naging bisita nila ate. 28 years na dito si ate. Tapos ito 20 years. Yung mga baby nila, baby! Sanay na rin. Kapag nakakarinig ng sirena, nauuna pa daw. Ay, chocolate, baby, bawal. Kasi ibig sabihin lalabas na. Namiss ko tuloy si Dos. Baby! Diyos me, guys, tingnan nyo, yung hiya na kami. Tingnan nyo naman, may dala pa silang pansit at saka kanin. Baka naman tuloy namin nakakaabala kami. Pero sabi nga, yun nga daw, ito daw yung situation. Natural daw yan na magbigayan. Di ba? Sobrang mabait ng mga Filipino din. Tapos ito yung kanina, yung tuna. So, pwede natin siyang iulam. Tuna at pansit. Tapos, may kanin dito. Nabutan po kami. Basang-basa pa yung buhok mo. Yung room namin, katumba siya ng 5th floor. Nakikita siya. Good morning everyone. Today is March 2, pangatlong araw ng mga kaganapan dito sa Israel. Yes, so ito ulit ang ganap natin. Basta yun ang nakasanayan, dapat maaga nagpapaaraw tayo. Diba? And then, alam nyo, kagabi, the whole night, walang siren, walang tawag nito, alert, walang alarm. So, nakatulog tayo ng maayos-ayos. And then, medyo naparatag kami. Sabi namin, baka may pistok nang nagaganap na hindi namin alam. So, makit kami kanina dun sa room. O nga pala dito, kapag natulog ka sa ibaba, kailangan iakyat mo rin yung Mga beddings mo. So, inakyat na natin. And then, naligo na kami. And then yun nga, nangyari nga yung kanina, bigla naman nag-alarm. Diyos me, buti na sakto, tapos na ako maligo. Kumbaga nagpupunas na. Sa paglabas mo ng CR. Oo. Sabi ko sa kanya, sige na, okay lang yun. Akin na lang yung polo ko. Pwede naman ako nagbibihis habang tumatakbo. So, ang nangyari guys, habang si Mel nag-BS, kinuha ko lahat ng dapat ganun. dalhin. Tapos ay yung lang talaga yung medyo nakakakaba. So, ang nangyayari ngayon, dinidiscarte namin. For example, hindi mo siya pwedeng gawin ng isang gawaan. Lahat mga kailangan mong gawin guys, hindi ka dapat ginagawa isang-isahan. For example, di ba maliligo? Huwag mo sasabay yung toothbrush. Kumbaga, bago ka maligo, hindi nakadamit ka muna, toothbrush muna. Pagkatapos sa toothbrush, ay, thank you Lord. Tapos saka ka naman maliligo. Gano'n. Tapos yung pagligo mo, dapat agad mabilisan. Yes. Paano na ang pinakabilis? Dapat 3 minutes na yun. Tapos na. So, carry na. So, yeah, syempre, nag-worry pa din naman kami, pero ang bait din talaga ni Lord. For example, ngayon, meron kasi rito nag-work na 4 na Filipino. Pero ang madalas namin makausap ay si Kuya Paul, and then tsaka Kuya si Kuya Ruben.
So ayan, mga Filipinos rin dito. So doon namin na na-feel na safe kasi inaano talaga nila kami. Sinisecure nila yung pakiramdam natin. And then nung nagsimula na tayong mag-post about Israel, ang dami na nag-reach out. For example, ang dami pala rito nag-work ng mga caregiver. Totoo. So sinasabi nila na nung una ganyan din kami, huwag kayong mag-worry. Napagdaanan na namin yung worst, ganito yan. So kahit pa paano na tayo. At saka maraming salamat din po dun sa mga nag-work dito, naka-team-authentic na natin na gusto magpadala ng pagkain. Guys, maraming salamat po, pero awa po ng Diyos, okay pa po naman kami tayo. ngayon. Third day pa lang naman, ayaw namin na pupunta kayo dito. Parang ano nyo pa yung yung kaligtasan nyo for us. No, wag po kayo mag-alala, okay po kami. And then, meron na rin ngayong mga nagme-message na naabutan din daw dito yung parents nila, mga talaga, mga seniors. Kasi meron nga ditong mga tours. Sabi nga namin sa inyo, kung pupunta kami rito, check muna namin lahat. So, the fact na nag-arrange na ng tour, ibig sabihin, okay na. Pati mga nagtanong kami sa mga tao nito, sa mga tour operators. Siyempre, tanong kami, meron na po ba? Meron na daw. So, yung iba pa naman, mga seniors, nasa Jerusalem pa. So, yeah, ganun talaga. And then meron din pala, yung kunyari, dyan din nag-work kayo yung kapatid ko, dyan din yun ako. So yun, so okay na rin na kahit pa paano nag-post tayo. At least parang lumaki yung community namin dito, mas may nakakausap na kami. At saka in a way, yung mga nag-aalala sa atin, Yes, nalaman kayo nila din. na kahit pa paano Yung okay situation. tayo. Hindi namin ayaw namin gawin na for example, hindi naman madrama, dadramahan namin. And then ayaw din naman namin na for example, takot na kami, pinapakita namin sa inyong hindi. Kung ano yung nafe-feel namin this very moment, yun talaga yun. Oo. Hindi yung para lang ma-secured lang kayo na, safe naman pala sila kasi mukha silang masaya. Hindi naman kasi, iba kasi pag nandito kayo, alam nyo, sinasabi pa nga nung mga Filipino nakakausap namin dito, lalo na trabaho, sana kapag nag-ceasefire, makapaggala pa kayo. Oo. Hindi nila syempre kayo, naiintindihan namin na nandyan kasi kayo. Inisip nyo, basta kapag nagbukas yung airport, Alis ka agad, uwi na wake kayo, up, way out na ka agad agad. kayo ng flight. Sila ang sinasabi nila, baliktad. Naku, sayang naman yung pamasahe nyo, nandito na rin lang naman kayo kapag nag-ceasefire na, mamasyal kayo kahit Punta 2 ka agad kayo days. sa Jerusalem, ganun yung sabi nila. Yun naman talaga yung pinunta namin dito in Jerusalem. So let's see, lahat naman yan, mafe-feel naman namin kapag kapakaramdam namin hindi safe, kami pa ba, hindi naman kami susuga. Paaraw is life. Actually, maganda dun sa train station, kapag ka doon nag-shelter, makakalakad-lakad. Kasi napakita na rin namin sa inyo yung shelter dito sa hostel natin, di ba? Kasi nakaupo lang kasi medyo maliit. So dito, lumalabas kami kapag ka medyo okay. And then, ayan, paaraw, lakad-lakad. Now, it's 8 a.m. So, sarado pa talaga. Pero again, lahat yan nagbubukas. Ang ganda pa naman sana ng panahon. Nung unang araw pa naman namin dito, umulan. So, ayan. Let's see kung anong magiging ganap natin later. Sabi nga nung mga nakausap namin, lakad-lakad kayo kasi may mga shelter naman yan. Lahat naman ng hotels dito at establishment, meron naman yung mga shelter. Lakad-lakad kayo para kahit paano makapag-explore. So let's see. Basta na-feel namin na safe, why not? Papakiramdaman nating mabuti. Good morning guys, today is March 3, 4th day ng kaganapan dito sa Israel. Yes, and kanina nakapag-live tayo, sinabi namin sa inyo na walang siren na tumunog simula kagabi. And then, nung nag-uusap tayo, pagbaba na, pagkatapos nating mag-live, wala pang 20 minutes, tumunog na si Serena Dal Rimpol. So, sabi ko nga kay Enzo, salamat naman. At nung tumunog yun, Tapos na yung na live tayo. natin. Kasi kung hindi, maiyahang pa namin kayo sa moment. Ang laki ng aeroplano. US? US. Yes. So, maiyahang pa namin kayo ni Enzo sa sitwasyon na baka mag-alala kayo kasi mapuputol yung live natin. So, awa naman ng Diyos, ito wala naman. Ito kasi yan guys alam nyo kanina nakakatakot na moment. Yung kunyari nga, di ba, tutunog yung siren. Tapos kailangan namin bumaba dun sa shelter. Yung nagpe-pray ka na may sasabog ba o wala, naharang ba o hindi. Yung parang ganon. pinapakiramdaman mo yung paligid within 10 minutes. Kung may sasabog, kung wala. So yun. So yan, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. And then, sakto, gaya na sinabi namin sa inyo dun sa aming live, as much as possible, ayaw muna sana namin kumilos, gumalaw. Pero grabe na yung nakukuha naming messages from you all guys na nag-aalala na kayo. So ngayon, iniisip na rin namin yung possibility na tumawid na lang tayo ng Egypt.
as long as coordinated siya with PH Yes, Embassy, Embassy. nakausap naman na natin now, mag-go tayo. Basta initiated ng Philippine Embassy. Pero kapag hindi Philippine Embassy, hindi tayo Mag-i-stay kami dito. So, hintayin namin yung decision nila kasi baka daw bukas meron na. So, we have to extend our stay here ng another night pa. And then after nun, tsaka tayo mag-decide. Guys, update ulit. Lumipat na tayo ng room. Nag-request tayo ng mas mababa. Nasa room, ano tayo? 102. Pero ang katumbas nito, 2 floors. Kumbaga, kapag ka nagkaroon ng alarm, 2 floors yung bababain natin going sa shelter natin. Yeah. And then, ito na lang yung dinala namin. Yung malaking maleta, iniwan na natin siya sa luggage room para hindi na namin siya iaakyat. Almost the same. Same na same yung room natin, na iba lang ng arrangement. Pati toilet, same din. So wala, kailangan na naming makasanayang matulog sa room kasi hindi na pwede mag-stay ng matagal sa shelter. Pwede mag-stay pero bawal na matulog. Bawal na matulog. Yun pa rin naman yung view natin. So guys, ito yung mga panahon na medyo nakakalungkot na siya. Oo, nakakalungkot. Kumbaga kasi, paano ba? Kasi di ba tayo mga Filipino tayo, nasa gitna tayo ng ganitong situation, emergency situation. Di ba kung sa atin to nangyari, for sure, mas magiging yung sympathy natin, empathy natin sa mga... Considerate tayo kahit paano. Oo, alam nyo nangyayari dito, pinapalayas nila yung yung mga tawag doon, yung check out na. As in pupuntahan nila, sabihin, mag-extend ka ba o hindi? Kasi kung hindi, kailangan mo nang umalis. Ganun talaga. And then kanina, nag-extend kami, may tumawag yung reception. Sabi niya na, in Tagalog na lang baka. Pero ang term niya kasi, I will kick them out. I will go there and kick them out. Oo, kumbaga, yun. Tapos di ba na ano din tayo, nag-ano kami, extend kami. Meron dun siya, foreigner Nagulat siya. siya. Yung gamit niya nasa Sa labas labas. na. Tapos nagmamakaawa pa siya Baka pwede mag-charge, yeah. ganun. Tapos alam nyo, yung hotel natin, na di ba sinabi namin sa inyo, 5 to something, ngayon naging 6 to something. 6,000 plus. So mas nagmahal talaga siya. Hay, ganun talaga. So yun yung nakakalungkot kasi kung for sure, kung sa atin to nangyari sa Pilipinas, baka libre na lang. Oo. Kasi yes, alam naman namin lahat ng nandito, pati yung ibang turista na, ayun nga, choice naman namin to. Pero we are blessed kahit papaano, meron pa kami. Paano yung walang-wala na talaga? Paano kung 2 months na pala sila nandito tapos pauwi na sana sila, di ba? Yung, alam niyo naman, alam niyo naman mga Westerner, di ba pag nag-travel sila as in limited lang tapos mahabaan. Tapos di ba meron tayo kahapon, yung mga batang Westerner, ang ginawa nila guys para makapag-extend sila ng stay dito, nag-volunteer Ay, sila. oo nga pala. Kasi pag volunteer ka dito, libre yung food and yung room Accommodation mo. Pero yung room nila, yung sama-sama yung lang bunk bed sila. Kailangan nilang mag-work ng 6 hours. Ganun. Yes, so ganun. Yeah, yun yung nakakalungkot na realidad. Nakikita mo na talaga siya. Ibang-iba talaga tayong mga Filipino. Kasi talaga, iba yung compassion natin, iba yung malasakit talaga natin sa kapwa natin Filipino lalo. Pero kahit sa hindi na natin kalahi. Guys, bili ulit tayo ng water. Ang binibili kasi naming water, padalawa-dalawang 2 liters lang. Kasi, dapat lagi namin kasi siyang dala para pag tumakbo, dala namin siya. So, the more na magaang yung dala natin, the better. And if ever lang naman kunyari, emergency naman, meron namang water sa sa hostel. Kung gusto nyo, bottled water, mas mahal nga lang. Or, kung hindi naman masyadong maselan, meron silang, tawag doon? Parang water dispenser. Parang water dispenser na filtered na water. So, ito yung situation. Normal naman. Kung titignan parang normal naman pa. And nakatanggap na tayo ng magandang balita sa Philippine Embassy. Today is again March 3. ayan, para updated. Today is March 3. Nakatanggap na tayo ng balita. And ipag-pray nyo kami. Sa bagay, hindi pala. Baka mapapanood nyo ito, malay nyo, nakalabas na tayo. Ayaw kasi namin kayong mag-alala masyado. Kaya lahat nung ganap namin, hindi namin sinasabi unless tapos na. Ayan, ito shelter. Best merong merong box. May ayuda na naman ba tayo? Charot. Ang ganda pa naman lagi ng sunset dito. Ito yung tray na siya. Ayan beso. Meron yatang ayuda. Charot. Ito siya. Hindi. Nakakasad.
Pero ganun talaga, at least nakita na natin na dalawang beses namin nakita yung maganda yung sunset dito. Yung una, yun yung binlog natin, yung pangalawa hindi. Tsaka guys, puro cellphone lang ginagamit natin, kaya pasensya na kayo. Kasi nga, para on the go, tsaka para hindi naman parang yung nakakaagaw kasi ng pansin kapag kamera. Tignan nyo naman ganda ng sunset. Tignan nyo yung araw, parang dito lang ganyan kalaki yung araw. Ito sinasabi di ba na ang normal lang yung dito place. Kasi tingnan mo may nag-walk na May nag-walk lang ng mga abibi. May mga buses nga. So, ayan. Pagpalain sana makalabas na tayo bukas ng Tel Aviv. As much as possible sana gusto naming hintayin yung flights. Pero ang dami nyo na nag-aalala. May nakaka-touch pa kanina, sabi, yung pati daw yung anak niyang 5 years old nag-aalala na sa amin. Ayaw namin kayong bigyan ng heart attack. Sige na po. Uuwi na po tayo. Pagpalain po sana ng pong may kapal. Nakikita niyo yung araw? Di ba buong buo? My gosh, tutukan nga natin. Oh. Ganda. Bili lang muna tayo ng water. Tignan nyo, pati yung anak nila, nilalakad lang nila. Pati baby. And ito na, nakabili tayo ng water. Water lang binili natin, 148 pesos. ang 2 liters. Pero carry na rin yan, mas mura pa din. So, tara na. Uwi na tayo. Sana wag naman tumunog ngayon yung Hindi, if ever naman meron tayong malapit bababa lang na naman. yung Oo. station. Basta, yun nga. Ang iniisip namin, dapat less than 2 minutes nakapunta na tayo sa shelter. So, inoorasan namin nung nandun kami sa parang 5th floor, 2 minutes siya sakto. Ngayon lumipat tayo, nasa first floor tayo, pero kutubas niya pala 3 floors. Ano na lang, 1 minute and 10 seconds. Inoorasan talaga namin, guys, para alam namin na or on time kami. Tapos lagi kami nauuna sa shelter. Siyempre iba pa rin yung, alam mo kung Mas maganda ikaw nang una, di ba? parang iba pa rin yung feeling na, ay, nasa shelter, meron kasing ganung Safe feeling, na. ay, safe na to, kahit papaano. Ayan. Ay, pero in fairness, medyo rin naman, na parang nagtahibit, kasi dati ganitong oras, anong oras na? Ang daming tao. Ang dami ng tao. Ngayon nga, medyo tumahimik din naman. Ano na, mag-alas 5 Oh, na. wala, mas actually kumunti yung tao, unlike before, nung unang araw natin, pangalawang araw, ang dami ring tao. Baka nga kasi syempre, sarado rin naman itong station, Kaya, train station. Balik na tayo sa ating hostel. And then mamaya, bababa kami ulit sa train station. Papaalam kami kila ate. Baka kasi makauwi na... Hello! Baka kasi makauwi na tayo. Makapagpaalam man lang. Diba? ako mabibigyan tayo ng ayuda. May ayuda na naman. Actually, may mga ayudang dumadating. Pero hindi namin alam kung galing siya sa government or hindi. Ayun, as in talaga, box talaga. Ayun pa, truck pala, I mean. Ay, marami na ayuda. Marami ngayon. Makababa nga muna dun sa sa train station. Kapag-uwi nga. Diba? Ito, bukas tong restaurant, Tapos pinikita na lang namin. Alam nyo bang nagpa-deliver? Di ba? May delivery pa. Nakapagpa-deliver kami, KFC. Ano siya? Ano tawag doon? Chicken tsaka fillet, lang na- fries. Parang yung size ng fries, Large saan man. Large naman sa oo. atin. Ang presyo, 1.4. almost 1.5, bro. Almost 1.5. Ganun talaga ang Tel Aviv. Hi Lord, thank you po. Basta ngayon nabigyan na kami ng pag-asa ulit na finally makakalabas na tayo. Ay, hindi siya sa nila, yung cafe na malapit sa atin. Yes, ito yung cafe. Ayan, bukas pa din yan. Hindi kasi namin alam kung may mga shelter din. Pero for sure, kasi lahat ng establishment dito merong shelter. And ito na tayo sa ating accommodation. So siguro dito na namin tapusin. At least nakadalawang vlog din tayo na na kumbaga update namin sa inyo sa situation dito sa Israel. Sana kapag napanood nyo to, una na sa Pilipinas na tayo, pangalawa sana tapos na tong gulo. Diba? Kasi hindi rin naman magiging happy na nakalabas lang kami dito. Tapos yung mga Kababayan natin na iwan dito. At saka hindi lang dito, same tsaka pa sa rin. Middle East. Oo. So sana
makalabas na tayo dito by this time, and also tapos na tong gera, okay na ulit, back to normal na ulit para lahat ng tao maging back to normal na nga, yun talaga. So yeah, maraming salamat sa mga nag-pray sa atin, and tingnan natin kung yung pag-exitan natin, maiba-vlog natin. And ano ba yung napulot namin sa experience na to dito sa episode na to? Unang-una, lalong tumaas yung respeto namin sa mga kababayan nating OFW na nandito. Although malapit na yung puso namin sa kanila, kasi nga naging OFW din kami. Pero iba yung situation ngayon kasi nasa gitna ng gera. Pero grabe yung malasakit pa rin nila sa kapwa. Tapos yung hindi nila iniiwan yung trabaho nila kahit ano yung nasa peligro sila. Kasi karamihan nga dito ba caregiver. So ililigtas nila yung sarili nila, ililigtas pa nila yung alaga nila. Imagine niyo. Tapos naiisip pa nilang magmalasakit sa amin, sa iba pang tao dito. So yun. And then also nakakalungkot din na in this situation makikita mo yung hindi masyadong magandang, di ba? Yeah, for example, dito nga sa post namin, nagpapalayas talaga sila. So ngayon naniniwala ako na sa ganitong sitwasyon, sa mahirap na sitwasyon, lalabas yung mabuting tao At yung not hindi so masyado. mabuti. Oo. So dito talaga natin makikilala kung sino yung mabuti at hindi. Minumulat tayo talaga ni Lord kung sino. So again, yes! Ipag-pray natin na next time magkikita, happy na ulit Happy na. tayo. Oo, bibigyan pa rin namin kayo ng update sa mga kababayan nating OFW na maiiwan namin dito sa Israel at yung mga nandyan sa Middle East. Lagi kayong nasa panalangin namin. God bless everyone. Please keep safe. Bye!